So pag sinabing Pinay, Pinoy na katulad natin, expected talaga nila na malinis talaga. Malinis talaga ang kasi yun yung nakakatatak sa isip nila na pagka ang mga Pilipino, medyo smooth sa English at saka pagdating sa gawaing bahay talaga masasabi mong perfect talaga. Kaya yun, so ganun ang expectations. Ganun ang expectation ng mga ng mga foreigner na to. Na kapag ka nag-hard sila ng mga Pilipino na katulad natin, yun ang ini-expect nila. So ibigay na lang natin yung best natin mga kaswisi. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. So nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so kikita nyo yung background ko, no? So nandito tayo sa loob ng bahay ng aking amo. Ayan. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, ano nga ba ang trabaho ng isang DH? Pag sinabing DH mga kaswisi, ito yung maraming definition ang DH. Pero usually, yun naman talaga ang familiar. Pag sinabing DH, ito yung domestic workers, domestic helpers, domestic servants, yan, etc. etc. Yan. Sa madaling sabi, katulong, chimay, ano pa ba? Lahat ng klase ng ng tawag ng pero isa pa rin yun. So which is katulong tayo dito sa ibang bansa. Yan. Pag sinabing domestic helper, domestic workers, or domestic servants, so ito yung definition niya mga kaswisi. Yan. So makikita natin sa screen. Yan. Ito kasi yung masasabi kong mahirap na trabaho. Although lahat naman, halos mahirap ang trabaho kasi syempre, pag sinabing DH, salo mo lahat ng lahat ng meron sa bahay nila. Syempre, pagdating mo pa lang sa bahay nila, alamin mo na kung ano yung mga meron sa kanila, ganyan, ano yung mga rules and regulations nila, ganyan, ano ba yung mga hindi mo dapat gawin, ito yung ano yung bawal, ano yung dapat mong gawin, ganyan, ano yung mga routine na dapat mong sundin, mga ganun. So, kailangan natin malaman yon kung ano-ano yun mga yun. Kasi depende yan sa nationality ng magiging amo mo. Whether it's Chinese, or Muslims, Indians, or Americans, or kahit anong klase ng basta puti. Kahit anong klase. Yan. Tapos, yung mga nasa Qatar, mga ganun, Kuwait, ganyan, mga Muslim ba. So, may mga kanya-kanya kasi silang tradisyon, may kinailangan silang sundin. Tapos, lalo na pagdating sa mga ritualan, ganyan, yung pananalig nila sa Diyos nila. So, kailangan natin malaman kung ano yung mga dapat natin gawin para sa kanila, ganun. So, yun, ganun yung mga Siyempre, pagka nag-apply ka, siyempre, kailangan alam mo kung saan bansa ka para mas aware ka dun sa lugar na pupuntahan mo at mag-search ka sa Google or sa YouTube ano yung mga meron sa kanila. Yan, saka magkakaroon ka na rin ng tips and ideas. Katulad nito, so ni-explain ko na. Yan, so ito yung buhay OFW. Mga kaswisi, ito yung trabaho natin. Yan. Siyempre, kung ano naman yung nationality ng employer. So, yun nga, kaya ng Chinese, Muslims, Indians, saka mga puti. Yan. Siyempre, sa mga Chinese, may mga kanya-kanya silang masasabi kong daily routine nila. Siyempre, may mga tradition din sila. So, depende yun. Yan. So, bago kasi ako pumunta dito sa mga Indians, so, naka-experience ako ng Chinese. Yan, siyempre sa umaga, ganito yung gagawin mo, tapos ganito yung gigising ka ng ganitong oras, ganyan, paglulutuan mo, ano yung gusto niya ipagluto, ganyan. Siyempre, di maiwasan sa pagluluto mo, talaga nagkakamali ka, siyempre, ganun naman lagi. So, the next day or sa third day, magigets mo na, diba? So, hanapin niya yung luto mo na ganun. Pero talagang dadaan talaga tayo sa mga ganung procedure na nafe-fail tayo, ganun, nagkakamali tayo, ganyan.
So, wala, ganun talaga. Pero nag-i-improve tayo, syempre. Yun naman ang kinaganda nun. Yan. Syempre, pag, sa nature ng bahay nila, merong condo lang, merong bungalow, tapos merong 2-story na maliit lang. Yan. So, depende sa, ng estado ng buhay ng mga amo natin. Kasi syempre, katulad ko, yung una kong employer kasi, Chinese siya, tapos nagre-rent lang siya sa condo, yan. So, monthly nagbabayad siya, ganyan. Maraming binabayaran. Kasama na dyan yung pagkain, syempre, pasahod sa akin, tapos yung mga pagkain, mga babayarin, kuryente, tubig, internet, tapos yung tuition ng anak, ganyan. So, talagang masasabi mong So, depende yun sa nature ng pamumuhay nila. Kaya yun. Ngayon, dito, sasabi kong malaki talaga ang bahay dito. Malaki talaga bahay niya. Up and down, may swimming pool, may 3 kotse, may 2 aso, yan. Tapos 2 yung anak, so mag-asawa, yan. So, maraming kwarto dito. Siyam na kwarto, siyam din yung CR. Yan, ano pa ba? So, maraming dito. Yan, may meron silang prayer room, ganyan. So, may mga daily routine na dapat nating sundin. So, i-explain ko yan sa inyo. Yan, so, ito. So, depende kasi yan sa pamumuhay ng mga amo natin. Merong simpleng bahay lang, basta up and down, ganyan. Merong isang straight lang na gano'n. So, depende yun. So, depende yun sa kanila. Yan, ang mahalaga doon, mapagsilbihan mo sila at the same time, pasahurang kanila. Yun. Saka, syempre, makatulog ka sa kwarto, ganyan, solo mo, wala kang kasama, ganyan. Kasi ako, ganun eh. Kahit naman yung sa una kong amo, ganun din. So, dito, ganun din. So, ito yung kwarto ko, ito yung CR. Kita niya. So, nandito tayo sa kusina. Kung saan paglabas mo, galing sa kwarto, syempre, pagkagising mo nasa kusina ka na agad. So, diretso luto ka na, ganyan, timpla-timpla din ng kape, ganyan, CR, maglaba, ganyan. So, lahat-lahat na. Yan. So, ganun yung So, ang nature ng trabaho natin, mga kaswisi, so alam naman natin, pag sinabing katulong, so alam mo na, maglilinis ka ng bahay, maglilinis ng kung ano man yung mga lilinisin, lahat lilinisin. Kasi may ibang employer kasi na metikuloso, yun, metikulosa. Siyempre, pag pahid mo pa lang na gano'n, halimbawa, ito yung gamit, pag ginanon nila, kailangan, walang kasamang alikabok. Yan. So, ganun sila kasi katwiran nila. Nagbabayad kami. Kailangan yung sulit na sulit yung ibabayad namin sa inyo. Saka, pinapakain ka namin. Pinapakonek ka namin sa internet. Kung depende. Diba? Tapos, nakakatulog ka sa maayos na tulugan. Mga ganun ba? So, kailangan sulitin din yung pagsiservisyo natin sa kanila. Kasi yun yung ini-expect nila. Yun. So, pag sinabing Pinoy na katulad natin, expected talaga nila na malinis talaga. Malinis talaga ang kasi yun yung nakakatatak sa isip nila na pagka ang mga Pilipino, medyo smooth sa English, at saka pagdating sa gawaing bahay, talaga masasabi mong perfect talaga. Kaya yun, so ganun ang expectations. Ganun ang expectation ng mga foreigner na to. Na kapag nag-hard sila ng mga Pilipino na katulad natin, yun ang ini-expect nila. So, ibigay na lang natin yung best natin, mga kaswisi. Yan. So, ano ba yung nature ng trabaho natin? Marami. Kasi kung may aso, so, kailangan mo alagaan yung aso. So, kung hindi ka mahilig sa aso, so, wala tayong choice kasi kailangan mong gawin yun, mag-alaga ng aso. Tapos kung mahilig sa bulaklak yung amo mo, so pag-aralan mo din kung paano mo mapapaglago yung kanyang mga bulaklak, ganyan. Mga prutas, ganyan, mga vegetables, ganyan. So, kailangan mong pag-aralan, di ba? Lalo na kung first timer ka mag-abroad, tapos ganito yung nature ng trabaho mo.
So, kailangan mo siyang pag-aralan talaga. Yun. Tapos yung pagluluto, yan. Pag-aralan mo rin yan. Kung ang amo mo ay Indiano, katulad ko dito, so, may mga herbs sila dito. Kailangan mo pag-aralan yung mga dapat mong matutunan, lalo na sa pagluluto. So, may naman, may YouTube naman, may mga guidelines naman kung paano mo gagawin. Kung minsan sila yung nagluluto, so magti-take note ka na lang kung ano yung mga nilalagay nilang ingredients. So, madali mo na siya matandaan. Yun yung mga pangunahing yan. Kasi kasama yan sa kontrata na pipirmahan mo. Diba? Kapag ka nag-apply ka, ganyan, tapos na-hired ka, expected nila, marunong ka magluto, marunong ka lahat. Kasi, na-explain kasi ng agent kasi natin yan. So, expected talaga nila na ganun. Kaya, explain ko rin yan sa inyo. Ayan. So, pagka, kung mahilig ka sa bata, gawin mo na lang din. Alagaan mo yung mga anak nila kung may anak. Kasi kung minsan kasi mag-hard sila ng katulong, minsan wala silang anak, kundi mag-asawa lang or mag-ina lang, ganun. So, depende. Kung mahilig ka sa bata or ayaw mo sa bata, pag-aralan mo, di ba? Alam mo naman siguro kung ano yung meron sa bata, ganyan. Kung ayaw mo sa bata, no choice ka rin, ganun. So, needed mong gawin yun. Yun. Basta lahat ng klase ng gawaing bahay. So, kailangan mo siyang linisin, ganyan. May mga diskarte naman yan para malinis mo lahat. So, kailangan mo mag-rotation, ganun. Kasi gumawa ako ng itinerary ko or schedule na ito yung gagawin ko pag Lunes, ito yung gagawin ko pag Tuesday, Wednesday, ganyan. Pero yung mga routine mo, hindi mo dapat kaligtaan yun. Kasi yun yung routine mo Gaya ng pagwawalis, pagdidilig ng halaman, magpakain ng aso, magpakain ng mga amo natin, mga anak, ganyan. Kunin yung mga labahan. Yan, yun yung mga usually ginagawa natin. Singit-singit na lang yung mga ibang gawain. Kasi sa katulad ko, malaki yung bahay. So, kailangan ko talagang gawin yun. Pero kung mga condo lang din, na single story lang naman din, or two-story building or house, ganyan, o townhouse, ganyan, anong klase ng bahay. So, ganun yung yung gagawin natin. Huwag natin kalimutan. Lalo na kapag may ritualan sila, may nilalagay sila sa mga santo nila, sa paniniwala nila, tradisyon nila, ganyan. So, kailangan natin gawin kung naman yung pinapagawa nila sa atin. Yan. Kahit ayaw natin, so no choice tayo. Kasi nga, ito yung trabaho na pinasok natin. So, pangatawanan na lang natin kahit na mahirap, di ba? So, yun. So, yun lang po mga kaswisi, So, I hope na may natutunan po kayo sa aking mga videos for the day. Yan. Mga tips and ideas na rin. Yan. So, please hit like and subscribe to my YouTube channel, mga kaswisi, for more videos. Yan. Para po ito sa mga first-timer na gusto mag-abroad. Tapos, ang trabaho mo ay isang DH, domestic worker, domestic helper, or domestic servant. O naman ang klase ng pagiging natin, katulong yan. Pinaganda lang, pero yun ang ibig sabihin nun. Kaya yun. So, hanggang sa muli, thank you mga kaswisi.